Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post GMA News. Some Chinese officials may be declared persona non grata? Some senators are considering filing a resolution that would recommend President Ferdinand Marcos declare certain Chinese embassy officials persona non grata, Senator Erwin Tulfo said. The move comes amid a heated exchange between the Chinese embassy and Philippine government officials over Beijing's aggressive actions in the West Philippine Sea. Ito ang exact word ni Erwin Tulfo. The Senate has no such authority yung mag-issue na persona non grata ang isang diplomat. Wala daw. That issue was raised, but it turns out only the president can declare a diplomat persona non grata. Nakuryente sila. Dahil ang unang idea is sila sa Senado, they will declare Chinese diplomat persona non grata. Wala pala silang ganong authority. Only the president. At least alam na natin. Sila hindi alam. Ngayon, alam na nila. So, ito, determinado sila. Sabi niya, what we can do and what we are contemplating is to discuss filing a resolution declaring them persona non grata and recommending it to the palace so the president can take action. Yan. Okay So ang Senado, maybe yung 15. Kasi yung 15 senators, may sa resolution nila condemning, binabatikos, umaalma, nirereklamo yung Chinese diplomat, yung deputy spokesperson ata na may masasakit na salita laban sa kanila. So, tapos na yung resolution na yun. Ang susunod na hakbang na, kung ituloy nila, resolution na naman. Declaring yung deputy spokesperson ng Chinese Embassy o kung sino pa man, i-declare nila in that resolution a persona non grata, but that's not effective. Walang bisa. Dahil presidente lang pala ang may otoridad na mag-declare isang diplomat na persona non grata. Kung dito sa atin, yung sangguniang bayan, sangguniang panlunsod, sangguniang panlalawigan. Example, si General Torre, na-declare siya na persona non grata doon sa Samar. Si Richard Hidarian, yung Sub-Saharan Desert journalist, na-declare siya na persona non grata sa ilang syudad dito sa Mindanao. So, yun, ang authority nasa mga sangguniang bayan. Sangguniang panlunsod. So, pagdating na sa foreign diplomats, walang karapatan pala ang Senado. So, pwede, resolution lang, and then i-recommend nila sa Pangulo to take action at bahala ng Pangulo mag-declare. Chinese deputy spokesperson declared na persona non grata. Pwede. Pwede nilang gawin yan. Depende sa Pangulo dahil siya naman ang chief foreign architect sa foreign relations. So ang tanong, ang mga senador parang hindi maawat So tuloy nila. Ano kaya ang desisyon ng ating Pangulo? Yan ang hindi ko pa masagot. Kung nasa tamang pag-iisip, kung ang iniisip yung national interest, lalo na yung 500,000 OFWs nagtatrabaho sa China, dapat
huwag i-declare. Medyo magpakumbaba na lang tayo. Kung ako ang presidente, hindi ko gagawin yan. Dahil lang iisipin ko yung 500,000 Filipinos. But, kung ang may nagdidikta, may isang foreign power na hindi sila makainde, pag sinabi, pag hindi mo yan i-declare na persona non grata, ito ang gagawin namin sa iyo. Ha? Ano ba? Sige na lang. Pag may outside pressure, baka ginagawa tayong proxy war, ginagawa tayong pain o paon. Tayo ang ihaharap na gera with China. Hindi lang yung gera sa putukan na ito, economic. Birin mo yan. President, i-approve niya persona non grata. Hindi naman siguro putukan kaagad. Yung rest back lang. Kung ako ang Chinese government, ma-declare na persona non grata ang isang diplomat ko, i-pull out ko lahat. O anong mawawala sa China pag totally cut off ang diplomatic relations niya sa Pilipinas? Can they survive as a nation without the Philippines? My answer is yes. But tayo, Philippines, can we survive? Maybe yes, but magkahirap-hirap tayo. Magkahirap-hirap. Yes, we can survive. Sinong unang maghihirap? Yung 500,000 Pilipinos. Kung pauwin lahat yun, nako. Magsusurvive pa rin. Kailang kawawa. Yung agricultural farmers natin. Magsusurvive pa rin. Kailang kawawa. Malulugi sila. Dahil yung export nila ng mga agricultural products sa China, dami kaya yan. Yung mga manufacturers, yung import, bumibili tayo ng produkto ng China, kailangan natin. Sa loob ng ating mga bahay, ang daming China, made in China, mura. Pag-i-stop ng China, kalakaran with the Philippines. We can survive, but kawawa ang taong bayan. How about ang mga senator? Wala. Dahil may MOOE, may... Alam nyo na, hindi sila maghihirap. Kaya sige na lang. I-declare nyo na lang na persona non grata. Sige na lang din ang palasyo, i-declare nyo. Ang taong bayan, kawawa. I don't know, may pakialam ba kayo sa taong bayan o wala? God save the Philippines talaga. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas magandang tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Siyang natagaan og yero. Sponsor aning team og daghang pasad blessings nga mabot sa iyang pamilya ug sa iyang mga alalay nga nagsakripisyo sa sapad atag ani nga sin. Daghang salamat sa tanan. Og karon mo na ni si kuya ang natagaan og yero. So mo na ni ang iyang balay. Og mo na ni ang iyang atupan nga iyang balay karon. So pila na ni katuig ya ang imong balay nga wala gid ka nakaatop. Pila na ni katuig pag tukod nimo? 5. 5 na katuig. Nga naman nga wala ka nakakuang gyud, walay budget. Short permanente sa budget kay. Oo. So makatop na ka karon niya. Ay makatop na gid kay naa may nag-sponsor. Oo. Kani duk-duk Ug karon naman na gid si kuya sa pag-atop sa iyang balay. O maayo na gid karon nga tan-awon nga maatupan.
Salamat kayo sa Ginoo nga na-blessings nga miabot sa kuha. Ug daghang salamat sa nag-sponsor aning sin. Labi na nga 5 na katuig nga akong pagtukod aning balay na wala pagid ko nakaatop. Basta daghang salamat kayo sa nag-sponsor ani ug sa iyang mga alalay nga nag sakripisyo aron lang matagaan nila ang sama kanako nga mga kabos ug unta daghang pang blessings nga mabot sa pamilya labi na sa nag-sponsor ani aron daghang pang mga sama kanako ang iyang matabangan. Salamat kayo.